Alright, good evening mga kapatid, no? Welcome po dito po sa inyong abang channel, ang Kaabag sa Simbahan. At sa gabi pong ito mga kapatid, gusto ko pong ituro sa inyo yung pong basic theology ng simbahan, no? Pagdating po sa kaligtasan, no? Dahil nitong mga nakaraang linggo, halos ang nakaharap po natin is yun pong may mga strong belief about faith alone, about once saved always saved, no? Kaligtasan hindi maiwawala. So yan po ang mga hinarap natin nung mga nakaraang araw. I know for sure, no, tayo mga Katoliko, although alam na po natin na ang kaligtasan ay hindi po faith alone, hindi po once saved always saved, no? One thing for sure na hanging din po yung ating pong knowledge about salvation when it comes to Catholic theology. Ano ba talaga ang turo ng simbahan about salvation or the gospel of salvation according to the Catholic Church at with connection, no, in connection sa gospel po or ang Biblia mga kapatid, no? So napagdesisyonan ko ngayong gabi na bigyan kayo ng basic understanding about Catholic theology, no? Kung paano pinaunawa sa atin ng simbahan ang salvation mga kapatid. Okay? So yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito, matapos lamang po ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sauce simbahan. Right, so isang pinagpalang gabi po ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, no? Si Brother John Ray. Isa po sa co-host ng programang Punto por Punto. So inaanyayahan ko po ang lahat, no, sa pag-like and share dito po sa ating live streaming mga kapatid para marami pa pong makaalam sa atin pong mga ginagawa. At syempre para po sa mga bago pa lamang sa atin pong channel, sa mga kakapanood pa lamang po sa atin pong live streaming. Anyayahan ko po kayong i-subscribe ang akin pong channel at i-notify nyo po, no? Pindutin nyo po yung notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na i-iri tayo dito po sa YouTube or tayo po ay mag-upload ng mga videos para sa ikatututo po ng karamihan, no, about Catholic faith mga kapatid. So maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Alright, mga kapatid, no, ano ba talaga ang turo ng simbahan pagdating po sa kaligtasan? Di ba? Kasi marami po kasi tayong naririnig, no, na manampalataya ka lamang, ligtas ka na, no? Ang iba naman narinig natin na once saved always saved, no? Nung nakaraan lang ang pinaka huli nating nakakadebate ay pinatunayan ng pastor na ang kaligtasan ay hindi na mawawala. Okay? So negative po tayo doon at nakita niyo naman, no, kung paano siya nangamuti doon sa debate namin mga kapatid, no? Nakita, no, ang kaniyang kamangmangan na nagpakilala siyang pastor pero hindi niya alam ang Biblia mga kapatid. Alright? Tayo kung masabihan man tayo na mangmang dahil hindi natin ang alam na Bible, at least hindi tayo nagpapakilalang pastor. 'Di ba? Tayo ay mga sundalo lamang ng simbahan at maaring hindi pa natin alam ang bagay na yan sa pagkakataong ito, no? But on the process sa pag-aaral natin sa katuruan ng simbahan, malaman din natin ang lahat, no? Tandaan po natin,
2,000 years na nagtuturo ang simbahan, no? So imposible naman na sa loob ng 2,000 years ay mapasok natin sa ating ulo ang lahat ng katuruan ng simbahan. Di ba mga kapatid? So mayroon po tayong reason. Pero yung mga nagpakilalang pastor, di ba? Pastor sila. Pakilala silang pastor. Tapos pag harapin natin, pagtanungin natin, alam mo ba ang talatang ito? Hindi niya alam. So nakakahiya po yan sa part nila. Sa atin hindi po, no? Dahil tayo po ay mga estudyante. Hindi pa po natin alam ang lahat. Estudyante lang po tayo. But mga kapatid, ano ba talaga ang turo ng simbahan pagdating po sa kaligtasan? So yan po ang atin pong pag-uusapan, no? Ang basic theology ng Catholic about po sa salvation. Okay? Ganito mga kapatid, no? In Catholic theology, no? Yun pong salvation or kaligtasan, meron po iyang dalawang, sabihin na lang natin dalawang mukha, no? Tinatawag po iyan na objective salvation and subjective salvation. Alright? So ano po yan? Ano po ba yung objective salvation? Ang objective salvation, ito po yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa tao o regalo ng Diyos sa tao. Ibig sabihin po ng objective, Diyos po ang may gawa ng kaligtasan. Okay? Hindi po tao. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya o sa gawa ng tao. Kundi Diyos lang. Okay? Again, ang objective salvation, Diyos lang ang gumawa niyan. Sa baga, layunin niyan ng Diyos na bigyan ng kaligtasan ang lahat ng tao. Kaya nga dito sa unang sulat ni Apostle John, no? Sa 1 John 2:2 mga kapatid, babasahin natin sa protestanteng Biblia, no? Sa NIV version, ito po ang ating mababasa mga kapatid. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world, no? So ang pantubos na sacrifice para sa mga kasalanan ay ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. At saan nangyari yan? Of course, sa krus. Okay? So ang pagtubos po na iyan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa pagbayad sa ating mga kasalanan, tinawag po yan na ano? Objective salvation. Ibig sabihin, Diyos nagawa po iyan. Kalooban o layunin ng Diyos na ang tao ay bigyan ng kaligtasan. That is objective salvation. Kaya nga dito sa Ephesians 2:8, no? Ephesians 2:8 na paboritong talata ng mga Protestante to. Ephesians 2 verses 8 to 9, ito po ang ating mababasa. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by your works, so that no one can boast. Okay? So napakalinaw po dyan mga kapatid, no, na by grace of God, you are saved. No? Sa grasya ng Diyos, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Anong tawag doon? Objective salvation. Layunin o kalooban ng Diyos na ang tao ay iligtas. Yun po ang objective salvation. Okay? Anong sabi ni Paul? By grace you are saved through faith. By grace of God you are saved. Okay? Ulitin ko. By grace of God you are saved. Ano yun? Tawag sa Catholic theology? Objective salvation. Alright? So nangyari po yun doon sa krus. Now, ano naman ang part ng tao? Okay? Sa part naman ng tao, para magkaroon ng effect, no? Yun pong kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, no? Para umepekto sa atin. Kung sa baga, para talaga magkaroon ng domino effect na tayo ay maalisan ng kasalanan, no? Ng curse of sin. Ano ang tawag noon? Para umepekto sa atin ang kaligtasan na ginawa natin Panginoong Hesukristo sa krus. Tawag po noon is subjective salvation, no? In order na umepekto yun pong kaligtasan na inoffer ng ating Panginoon Hesukristo sa krus, umepekto sa ating buhay, kinakailangan natin maging
subjective, no? Ano bang ibig sabihin ng subjective? Tayo ay mag-submit tayo sa will of God. So ano ba ang will of God? Tayo ay manampalataya. No? Sumampalataya tayo. Kaya nga sabi ni Panginoong Kristo sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him will not perish but have eternal life. So, kinondisyonan tayo ng Diyos, no, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan nating sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang ginawa sa krus, mga kapatid. Kaya kung babalikan natin muli ang Ephesians 2:8, ito po ang ating mababasa, no? Sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. Ano daw? By grace you have been saved through faith. So nagkaroon na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, umepekto na sa buhay ng tao ang kaligtasan na inoffer ng Diyos sa krus. Right? So yan po ang dalawang uri ng kaligtasan or mukha ng kaligtasan. Una, objective salvation and subjective salvation, mga kapatid. Alright? Objective, yan po ay gawa ng Diyos. Kaya nga dito sa 9, ang sabi ng Diyos sa 9, no, kung babasahin natin sa 9, mga kapatid, ano ang sinabi ni San Pablo? Not by your works. Ibig sabihin, ang gawain ng pagligtas, gawa lang ng Diyos yan, hindi gawain ng tao yan. Yan po objective salvation. So that no one can boast. So, sana naunawaan nyo, no? No? Ang gawain ng pagliligtas, gawain ng Diyos. Hindi po gawain ng tao. Tawag dyan, objective salvation. At para umepekto yung kaligtasan na inoffer ng Diyos sa atin, kinakailangan nating maging subjective sa kanyang will or kalooban. No? So ano ba ang will or kalooban ng Diyos para maging effective sa buhay natin yung kaligtasan? Sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang gawang pagpakamatay doon sa krus. Kaya mayroon pong dalawang mukha ang kaligtasan. Objectively and subjectively, no? Or sa Catholic theology tinawag siya na objective salvation and subjective salvation. Okay? So nakuha, mga kapatid, no? So yun po ang basic theology ng simbahan about subjective or about salvation, mga kapatid. Now, so ando na yung objective, ando na po yung subjective, no? So hanggang doon na lang ba, no? So dahil umepekto na yung kaligtasan sa buhay natin sa ating pananampalataya, hanggang pananampalataya na lamang ba? Hindi po, mga kapatid. No? Dahil ang sabi po ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa taga-Romans, no? In Romans 7:4, nabasahin po natin sa Tagalog na salin ang magandang balita Biblia. Ito po ang sabi ni St. Paul, mga kapatid. Gayun din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Ano daw? Tayo ay dapat magbunga, no, ng mabubuting gawa para sa Diyos, mga kapatid. So, hindi po nagtapos, mga kapatid, sa pananampalataya lamang, no, ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan po itong magbunga, no? Pagbungahin po natin ang atin pong pananampalataya. Bakit? Ano ba ang reason na kinakailangan magbunga ang ating pananampalataya? Dahil ayon po kay Santiago, mga kapatid, no? Dito po sa Santiago 2:17, no? Sabi po ni St. James, ito po ang sinabi ni St. James, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. No? Patay daw ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. No? So dito sa 26, mas klinaro pa niya. Anong sabi dito ni St. James sa 26? Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya napagkalinaw, mga kapatid, no? Hindi po huminto sa pananampalataya lamang ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan itong magbunga. Anong bunga? Mabubuting gawa. Dahil ang pananampalataya na walang gawa, ano daw?
patay. Alright? Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ngayon, ano po ang benepisyo, no, ng mabubuting gawa na bunga ng ating pananampalataya? Ano po ang benepisyo niyan? Malaki po, no? Dahil sa huling panahon, mga kapatid, although tayo po ay nanampalataya, sa huling panahon, maaring panahon ng ating buhay, kung matapos na, no? Or sa Judgment Day, lahat po tayo haharap sa hukuman po ng Diyos, sa hukuman ni Kristo, no? Para hatulan ayon po sa ating mga gawa, mabuti man o masama, no? Ito po ang ating mababasa sa 2 Corinthians 5, 8 to 10, no? Pero basahin nila natin sa 10 agad para hindi na mahaba yung babasahin natin, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Ayon po kay San Pablo, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. So lahat wala pong exempted dito. Lahat daw haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So sa hukuman pala ni Kristo, tayo ay haharap, mga kapatid, no? Para hatulan, no? At tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama, mga kapatid. Okay? So, yun pong pananampalataya natin na kinakailangan magbunga, may benepisyo po yun, no? Of course, halimbawa, kung yun bang pananampalataya mo, ang bunga nun ay masama, so ililigtas ka ba? Of course, hindi, no? Yan pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa Matthew 7:21 hanggang 23, kung babasahin nyo, may mga sumasampalataya, no? Pero hindi ililigtas. Bakit? Yung kanila pong mga gawa, mga kapatid, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, no? Alam niyo ba ang ginawa ng mga taong ito na hindi ililigtas ng Panginoong Jesucristo kahit nanampalataya? No? Gawain po ni Kristo. Pangangaral sa gamit ang pangalan ng Diyos, no? Pagpapalayas ng masasamang espiritu at even himala. Gawain po ng Diyos yan eh. Pero hindi sila iniligtas ng Diyos. Bakit? Hindi po kalooban ng Diyos na gawin nila ang mga bagay na iyon. Bakit? Kasi alam naman po natin sa Biblia, mga kapatid, ang persona or ang tao na pinagkalooban ng Diyos na gawin ang mga bagay ng pangangaral, pagpapalayas ng espiritu, at paggawa ng mga himala, mga kaparian lamang po. Diba? Malinaw po yan sa 1 Peter 2:9. Basahin muna natin Kanino ipinagkatiwala ng Diyos, mga kapatid? No? Kanino ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga kahangahangang ginawa? Mababasa po natin sa 1 Peter 2:9. No? 1 Peter 2:9, kanino ipinagkatiwala yan? Ito po ating mababasa, mga kapatid. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok of 2 Peter pato, no? 1 Peter 2:9, mga kapatid, ito. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So napakalinaw po, no, mga kapatid, no, sa aral ni Pedro, ang mga pari ang siyang pinagkalooban sa mga gawang kahangahanga ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya nga even sa Mateo 7:21 hanggang 23, even ang mga taong ito ay sumampalataya na sa Diyos, pero yung kanila mga gawa, no, ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos dahil hindi naman sila ang inutusan magpahayag sa salita ng Diyos. Hindi rin sila inutusan ang magpalayas ng masasamang espiritu. Hindi rin sila inutusan ang gumawa ng himala. Pero bakit ginawa ng mga taong ito, katulad ng mga protestanteng pastor at ang kanilang mga alagad? Bakit nila ginawa ito? Dahil po yan sa kayabangan. Di porkit nakabasa lamang ng salita ng Diyos, no? Akala nila tinawag na sila, pero hindi. Kaya nga hindi sila ililigtas. Nabasahin natin, mga kapatid. In Matthew 7:21 to 23, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit.
So not by faith alone mga kapatid. No, kasi may pananampalataya na po ang mga ito, pero hindi pa rin makapasok sa langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ano daw? Sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit mga kapatid. Yan po ang taong ililigtas ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Kita niyo mga kapatid, no? Nangaral sila gamit ang pangalan ng Panginoon. Nagpalayas kami ng mga demonyo, no? Nag-i-exorcism sila at gumawa ng mga himala. Lahat ng gawain ng Diyos yan eh. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo sa 23? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kita niyo mga kapatid, no? Ang ginawa nila, may pananampalataya sila sa Panginoon, no? Nangaral sila gamit ang pangalan ng Panginoon. Nagpalaya sila ng mga demonyo. Even paggawa ng himala, ginawa nila gamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Lumayas kayo mga gumagawa ng masama. Paano naging masama yung ginawa nila mga kapatid? Because it is not the will of God for them to do those things, mga kapatid. Dahil malinaw sa 1 Peter 2:9, mga kaparian ang binigyan ng Diyos na gawin ang mga bagay po na iyon mga kapatid. No? So, hindi po pwede sa huling panahon, kapag humarap na tayo sa Panginoon, no, hindi po makapagligtas sa atin ang pananampalataya lamang, or even manampalataya ka, pero ang mga gawa mo naman ay kasamaan, hindi ka po makakapasok sa kaharian ng langit. Malinaw po yan sa paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo. So anong gawa, mga kapatid? Anong gawa ang nais ng Diyos para sa atin? Mabubuting gawa. Di ba yun pag sinabi ni St. Peter St. Paul sa kanyang sulat sa taga-Roma in Romans 7:4, no? Tayo ay kinakailangan magbunga ng mabubuting gawa para sa Diyos. Ano daw? Tayo daw ay dapat magbunga ng mabubuting gawa para sa Diyos. Yan po ang nais ng Diyos sa tao. Okay? Una, manampalataya, at dapat yung pananampalataya natin magbunga yan ng mabubuting gawa. No? So, sa Gospel of Salvation mga kapatid, no, ayon po kay St. Paul, para maunawaan nyo na hindi po pwede talaga ang faith alone. No? Sa Gospel of Salvation, sa sulat po ni St. Paul sa taga-Romans in Romans 1:16 and 17, kinakailangan ang tao ay manampalataya at kinakailangan magtapos sa pananampalataya. Alright? Okay? Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Dapat manampalataya ang tao tapos magtapos din siya sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi dapat siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Okay? So basahin natin ang Romans 1:16 and 17 mga kapatid. Ito po ang wika ni St. Paul mga kapatid, no? Sa King James Version, ito po ating mababasa. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Okay? So malinaw, no? The righteousness of God revealed from faith to faith. So, nung manampalataya ka, kinakailangan hindi maiwala yan. Magtapos ka din sa pananampalataya, mga kapatid. No? At sabi pa ni St. Paul dito, the just shall live by faith. No? Kung i-directa natin pagbasa, sabi niya dito, as it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith, mga kapatid. Meaning, in the Bible, faith is something new to live out. Mga kapatid, no? Kinakailangan pala tayong mamuhay sa pananampalataya. Ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, tayo. Paano ba tayo namuhay sa mundong ito, mga kapatid? No? Paano tayo nakasustain ng life sa buhay na ito? Of course, tayo po ay nagpursige, di ba? Nag-aral tayo hanggang sa nagkaroon tayo ng trabaho para mabili natin yung mga necessary things like food para makasustain po sa ating life. No? So, ang dami natin ginawa.
At bakit tayo malaya nakalakad sa lansangan, nakakapunta kung saan man gustuhin natin, no? Kung sa baga wala tayo sa kulungan dahil hindi tayo gumagawa ng mga bagay na masama para ikulong tayo, kaya malaya tayong nakapunta sa kahit saan man. So, nabuhay tayo ng malaya sa mundong ito dahil sa ating mga mabubuting gawa. Okay? So, ano ang sabi ni St. Paul sa Romans 1:16-17? The just shall live by faith. No? So faith is something you live out, mga kapatid. No? So paano ka mamumuhay sa iyong pananampalataya? No? Sa paanong paraan mo ipapakita ang iyong pananampalataya na dapat daw ikaw ay mabuhay sa pananampalataya? By obeying the words of God, mga kapatid. No? Dito po sa Romans 1:5. Kung i-atras mo natin ang pagbasa sa Romans 1:5, mga kapatid, ito po ang sabi ni St. Paul, no? Sa King James Version pa rin, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Ano daw? Mayroon palang obedience to the faith, no? Not faith alone, mga kapatid. Mayroong pagsunod sa pananampalataya. So ganyan daw tayo mamuhay sa pananampalataya, no? Di ba sabi ni St. Paul sa Romans 1:17, the just shall live by faith. No, by the way, ba't sinabi pala ni St. Paul na the just? Ang mga just po, yun po yung mga natubos na ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, no? Na nanampalataya sa Kanya. No, dahil sa atin pong pananampalataya sa gawa ni Panginoong Jesucristo na pagtubos sa atin sa krus, naging matuwid po tayo sa paningin ng Diyos. Nabasahin lang muna natin ang talata from Hebrews 10:10-14. Ito po ating mababasa, mga kapatid. Kung paano tayo naging just sa harap ng Diyos, no? Para maunawaan niyo talaga ang Bible. Ito po ang sabi ni St. Paul. Because Jesus Christ did what God wanted Him to do, we are all purified from sin by the offerings that He made of His own body once and for all. So ano tayo? Purified from sin na po. Kaya sa 14, ang sabi ni St. Paul sa 14, with one sacrifice, ibig sabihin yung kamatayan sa krus, then He has made perfect forever those who are purified from sin. So naging perfect tayo sa paningin ng Diyos forever, mga kapatid. No? Naging just tayo, matuwid, karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya ang sabi ni St. Paul sa Romans 1:16-17, the just, tayo mga nanampalataya, tinubos, no? Shall live by faith. Kinakailangan ang tao mamuhay sa pananampalataya. In what sense? In what way? Obedience. Romans 1:5. Obedience to the faith. No, dahil yan po ang gusto ng Diyos, no? In Matthew 7:21, di ba, sabi ni Panginoong Jesucristo, hindi lahat na tatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. So mayroon palang pagsunod, may obedience dapat sa pananampalataya, hindi faith alone lang, mga kapatid, no? Bakit kinakailangan nating mag-obey? Dahil yun po ang commandments of Christ, no? In John 14:15, ano ang sabi ni Panginoong Jesucristo? If you love me, obey my commandments, mga kapatid. Alright? So obedience to the faith is necessary. Even in Romans 16:26, mga kapatid, no? Romans 16:26, ito po ang sinabi ni St. Paul. But now is made manifest, no? And by the scriptures of the prophets, according to the commandment of everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. So mayroon po talagang obedience ang faith, mga kapatid. Hindi po faith alone. No, hindi po faith alone, no? Doon po kay Santiago, ano, sa King James Version, yung James 2:17, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa James 2:17, ito po ang sabi ni St. James. Kaya hindi po talaga pwede ang faith alone. Anong sabi ni St. James? Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. No, so hindi talaga pwede ang faith alone, mga kapatid, sa Bible. Pero hindi natin alam bakit pinaniniwalaan ito ng mga protestante, no? Ganyan po sila binulag ng prinsipe ng mundong ito na walang iba, si Satanas. Kahit hindi pwede sa Bible, sa kanila po, yun po ang pananampalatayang tunay.
So mga kapatid, there is so-called obedience of faith. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pananampalataya mo, kinakailangan mayroon kang obedience. No? Dahil again, sa huling panahon, no? Hukuman po tayo ng Diyos ayon po sa ating mga gawa, no? In Revelations 20 verses 11 to 15 mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa, batay sa nakasulat sa aklat. Sa paanong paraan tayo hatulan ng Diyos? Pananampalataya ba? Hindi. Ayon sa ating mga gawa, mga kapatid, no? Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Inuluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Mga kapatid, so napakalinaw dito, no? Na hindi po pwedeng maiwala ng tao ang mabubuting gawa sa iyong pananampalataya. No? Kasi diyan ka po hahatulan ng Diyos, hindi po sa pananampalataya mo. No? Ang pananampalataya, it is given already, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, from faith to faith. So nandiyan na po yung pananampalataya. Pero hindi po pwede ang pananampalataya lamang. Kasi according kay Paul, there is so-called obedience to faith. Obedience of faith. Mga kapatid. So hindi po pwede ang pananampalataya lamang. Dahil again, huhukuman po tayo ng Diyos ayon po sa ating mga gawa. Masama man o mabuti. So yun po mga kapatid, no, ang simpleng theology ng simbahan about salvation. Okay? Ulitin ko, yun pong kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Ano ang tawag doon? Objective salvation. And that objective salvation, para maging epekto sa buhay ng tao, we need to be subject. No? So anong tawag doon? Subjective salvation. Okay? So, para maging epekto yung kaligtasan, kinakailangan nating manampalataya. Sumunod sa will ng Diyos para magkaroon ng epekto sa tao ang kaligtasan na iyon. Alright mga kapatid, so yun lang. Naway mayroon kayong natutunan sa atin pong pangangaral sa gabing ito. At naway magbunga po mga kapatid ang lahat po ng inyong narinig na katotohanan ayon po sa turo ng simbahan at ng banal na kasulatan. Maraming salamat po mga kapatid.